Okay mga lods, welcome back to another content. Pagkwentuhan po natin itong mga kachismisan sa social media for today's video. Now, pumunta muna po tayo doon sa konteksto kasi etong si Irene Tabihe ay nag-post siya about dito sa kanyang alleged boyfriend. Ang pangalan ng boyfriend niya according to Irene is si John, okay? Siguro eto muna, nag-post siya 2 hour nung kanina lang 'to, siguro, bago mga umaga yata pinost or tanghali. "Please watch out for this guy, cheater, lustful man, gold digger. I am posting this for awareness lang kasi ang lala ng ginawa niya sa akin. This is John Ray Tupas aka Chuya. He is 21 years old. Unahin natin yung panloloko na ginawa niya sa akin for the whole 2 years. I was with him since August 2023. He began cheating behind my back around March 2024 and feel ko baka earlier pa. He chats multiple women and trans women. Oh my God. At this point, hindi na mabilang ilan. Inaaya niya makipag-sex kasi yun naman lang utak niya. On and off kami sa relationship. Hindi ko alam kung paano niya sisigmuran lahat. Okay. Pause right here. Una, siguro let's talk about first yung legality nitong mga ganitong bagay. Okay? Kung meron kayong problema sa kapwa nyo, and I am talking about here sa dalawang panig, hindi lang dun sa babae, pati dun sa lalaki, and for all of you guys listening, kung meron kayong problema sa inyong partners or doon sa kahit sinong tao, doon na lang natin iligay. Huwag kayong mag-post, okay? Huwag kayong mag-post, parang awa nyo na. Anuhin nyo muna, isettle nyo muna privately. Kunyari, magkaroon kayo ng amicable breakup na tinatawag. Or meaning to say, si girl, kukumprotahin si babae, ang problema, tapos magkaroon kayo ng breakup, tapos then that's it, okay? Kung ikaw ay ginawa niya ng mali, at sa tingin mo is tama lang na managot siya, meron naman kasing mga batas for that, okay? Kung, in my opinion, since kayo ay nasa isang dating relationship, di kayo mag-asawa, di kayo mag-jowa, mag-jowa lang kayo, pero merong nakikita kayo at may well, from what I see, 2 taon kayo nagsama, pwede yung vowsy, okay? Pumunta ka sa Women's Help Desk, tapos dun mo sabihin yung storya mo bago mo i-post. Kasi whether galit ka dun sa lalaki or not, meron pa rin siyang karapatan na hindi naman na-disqualified kapag pinost mo yan. Gets mo? Ibig sabihin, meron siyang legal actions dyan kung gusto niya. Gets? This is just being balanced, kasi ayoko kayong ilagay yung batas sa kamay nyo. Ibig kong sabihin ba, gawin nyo yung tama. Kung may ginawang mali yung kapwa nyo, magsumbong kayo sa barangay, ganyan. Pumunta kayo sa Women's Help Desk. Mag-hire kayo ng abogado kasi of course, mas maganda kung papanagutin nyo yung isang tao gamit batas, hindi gamit yung mga platforms natin. Okay? Kasi madali na lang mag-post ngayon. Mind you, he's 4-inch and cannot stay hard for more than 15 minutes. Kaya need niya, okay? Sa buong pagsasama namin, he treated me well, okay? Kaya never kong in-expect na ganyan niya siyang lalaki, okay? Okay. So, okay pala siya na lalaki. Lahat ng social media accounts niya hawak ko. Walang babae at kung anong matatago. Pero yung dump accounts niya, punong-puno ng babae. Okay? So, medyo nakakasakal ka pala kasi hawak mo lahat ng ano niya eh. Inaya niya at kinukulit. I spent over 15K on him since July. Okay, 15K. 15K. Okay. Alam mo mga bata pa eh. Kasi ako, masasabi ko, mas malaki pa yung nagastos ko dyan dun sa mga naging ka-relationship ko over the years. Pero hindi ko naman kino-compute, di ba? Pero pag bata ka, kukumputin mo talaga yan. Matik yan. Di ba? Like, ganun eh. Ganun talaga eh. Malaki talaga magagastos mo lalo na mahal mo yung tao. Tapos, kunyari, ikaw yung lalaki. And yung... So, hindi mo na siya binibilang, di ba? Ilang na ba yung naregalo ko sa mga mahal ko sa buhay? Hindi, ganun talaga eh. Ganun talaga siya. Okay. Dates namin, gifts for his iPhone na pahiram ko. Okay. Naabot over 25K. So, magkano na? 15 plus 25, 40K. Lagi ako nagbabayad. Mind you, stable
may stable job siya at rumaraket lang sa ako rumaraket lang sa car show and shoots. No woman deserves to be yun nga ate, mas maganda magdemanda ka ng vowsy kung talagang nayurakan yung pagkatao mo. Sa ngayon kasi may liability ka rito eh kasi katulad nito. 'Di ba? Kinuwento mo yung 4-inch ano niya, 'di ba? Ang hirap, Lods! Hindi kasi nauuso ngayon yan eh, 'di ba? Yung ako naman kasi alam ko naman na na maraming ganyan, yung magsasalita sa Facebook nila. Kaso intindihin nyo, yung kabila may karapatan yan. Hindi na di-disqualify yung karapatan nila dahil meron silang ginawang kabalbalan. Gets? So, kailangan ingat-ingat din. Okay? Lies man and the broken promises. Please save yourself, ladies. Okay? So, ano yan? Ano yun? Righteous indignation. Yung ba yan? Yung ba yung depensa dyan? Tandaan nyo, may karapatan pa rin yung tao. Ngayon, bago tayo pumunta sa latest postings niya, kasi ito silang dalawa yan. Gusto ko lang sanang sabihin sa inyo yung, bakit ba nag-cheat usually kasi ang nag-cheat lalaki, pero nag-cheat din naman yung babae. Pero ang isang argument dyan sa biology is that mas number one, mas higher testosterone, meaning to say, mas sex-driven ang lalaki kaysa sa babae. And number two, yung biological availability ng lalaki. Like for example, nakipagtalik ka sa isang babae, yung babae, pag nabuntis mo, 9 months siyang unavailable to other partners. Unlike ang babae, ang lalaki, kapag natapos na, pwede na siya maghanap uli ng iba. So this is the biological framework kung bakit nag-cheat ang ang lalaki. Pero that's not to say na ang babae din ay hindi nag-cheat. Okay? Etong, science yung pinag-uusapan natin, unrelated dito, kaso intangent lang dun sa usapan na. Liliwanagin ko lang. So that's one reason kung bakit yung mga lalaki is it's purely biological. Pero kasi ngayon kasi in the modern times mas na-discover, hindi naman na-discover, mas strategically mas okay kasi maging loyal ka sa jowa mo. Number one is you are ensuring your generational survival. Ibig sabihin nun, pag nakahanap ka ng partner na nagpagtutulungan kayo, sure ball yung lineage nyo, kunyari financially magiging mas stable kayo, 'di ba? Mas madaling mag-survive pag dalawa kayo nagtatrabaho for each other. So I'm just saying na biologically speaking, there is an argument to make kung bakit lalaki ang nag-cheat, and there is also a biological argument that provides us na mas okay din magkaroon ng maging single at magkaroon ng stable na relationship because it will ensure na number one, yung financial security yung dalawa since nagtutulungan kayo to help each other, and number two, yung generational survivability, meaning to say pag nagpamilya kayo, yung pamilya nyo is intact. Diba? You're just providing for the family and for the health of your family, and that's about it. Pagka kasi marami, mas mahirap. Now, going back to the story, diba? May law, may science, may at meron chismis, diba? Kompleto sa regados. Tala, natututo kayo sa mga ganito kasi I'm trying to make sure na every chismisa natin is meron tayong nugget of knowledge na natututunan. Hindi lang basta chismis, diba? To make things clear, nung binalikan ko siya, nung July, pinatawag ko siya. Kasi isang babae lang ang nalaman kong kausap. Nakausap ko yung girl, hanggang kiss lang daw. Kiss saan? Ow! Joke only. Nalaman ko lang recently na ang dami pala nakakadiri. Hindi ko alam the whole time, mas malala pala talaga to. Tago niya lahat. I made this post para may wala na siyang victims, please. No woman deserves to be the man who pretends to be faithful pero super lustful pala. Okay. Now, kung bakit siya nagkakaganyan, I'm not sure. Kasi usually, siguro hindi pa siya mayroon pa siyang emotional instability kaya hindi niya kayang maging loyal sa isang babae. I'm not sure. Pero ang sinasabi ko lang, dapat kinumpronta mo muna yung lalaki, tapos
ang next step mo is you should have filed something sa kanya in court, in relation dun sa ginawa niya sa'yo na, given your perspective para madepensahan niya yung sarili niya, ganun lang, ganun ang buhay. Laging may dalawang sides yan kahit di niyo gusto yung kabilang panig, okay? And now, my partner isn't him. Please don't make him that cheater. I'm being treated well na, okay? So, may bago na siyang partner. So, bakit kailangan mo pang... Nabago ka na palang partner ba't kailangan mo pang ilabas yung name ng lalaki? I'm not sure. Well, I will also get check for STD, HIV this week. Hopefully negative. If ever na meron sana STI lang kasi it can be cured agad. What the fuck? Ayan, TMI yan eh. Too much information. Well, ang tanong dito, when did you have last, intercourse? And what are the signs? Kasi may signs naman yung STD na yan, di ba? But go ahead and do it. Kung yan yung makapagpatulog sa'yo sa gabi ng mahimbing. Okay, so, ano ang key takeaways natin dito mga lods? Number 1 is, everyone is presumed innocent until proven guilty. Meaning to say, may side yung lalaki na dapat sigurong pakinggan natin kung magsasalita pa siya. Pero kung ako kay Idol, let it be. Kasi hindi naman kayo nagko-content araw-araw. So, move on na lang. And kung ikaw ay isang lalaki and you wanna sleep around, siguro it's better that you do not be in a relationship. Kumbaga pwede mo naman gawin yan, yung mababae ka. Go ahead, do it. Basta consensual and legal. Yun lang, dalawa lang yung hinihiling ko sa'yo. Consensual, pumayag yung babae. And number 2, legal. Ibig sabihin, legal yung wala kang gagawing illegal. Okay? So, all good, di ba? Ang ibig sabihin, above isang adult na yung magkakaroon kayo ng pagtatalik kung pares na kayong adult. 'Di ba, gets nyo? So pwede naman basta hindi ka in a relationship. Kasi number 1, ito yung natutunan ko diyan sa Bawsi Kapanood sa Tulpo may liability ka pa rin kahit na jowa mo lang 'yon. So mag-ingat ka pa rin. Kayong mga girls, alamin niyo naman yung karapatan niyo. Parang awa niyo na. Kung may tropa kayong babae, panood nyo tong video na to para maalam na sila pagkatapos. May karapatan kayo, huwag kayong mag-post, parang awa nyo na. Sampulan nyo kung talagang inano kayo, kung talagang nayurakan yung pagkatao nyo. Meron tayong batas, okay yan. Promise ko sa inyo, medyo mabagal nga lang, pero kapag umandar na yan, ngaw-ngaw yan, promise ko sa inyo. Kung talagang pupunta ron. Pero sa ngayon kasi, yung lalaki ngayon, meron na siyang of course, he has to protect his honor kasi pinost siya ng ganito Tapos ito pa, may post pa siya dito. 'Di ba? So, and marami ng page, kumalat na yung mukha niya sa mga pages. How can you stop that already, 'di ba? So, yun lang po yung sa akin for today. Sana po natuto tayo ng konti. Gege mga lods.